Good morning, Andy. Good morning. Andito ngayon tayo sa yung kunting video na nakuha ninyo, napanood ninyo nung bago ko ipasok ng ating reaction ngayon. Yun yung gawin nating reaction ngayon si Bongbong Marcos na pumunta ng Davao ngayon. Although kahapon alam ko na pupunta siya ng Davao kasi sinabi yun ni acting mayor Basti Duterte na bukas pupunta si Marcos dito sa Davao. Palakpakan ninyo kasi kawawa naman yung mama o tao. Yun ang pakasabi yata ni Basti Duterte. Siya alam niya na pupunta si Bongbong Marcos ngayon. So pumunta nga sa Davao para puntahan itong nalalapit ng buksan na tulay, itong Bukana Bridge. So nakakadismaya lang kasi credit niya sa kanya itong project kasi umpisa talaga sa 2022 daw, parang doon nagsimula hanggang 2023, doon nagsimula ang project at ngayon na ang tulay na rin yan ngayon nasa 98% matatapos na ho yan. So by December 15 mabuksan na ho ng totally ang tulay na yan. So shout out muna tayo bago natin i-play yung video na gusto kong reaksyonan ngayon. Shout out dito kay Ma'am Rozier 1974, kay Ma'am Mildred Martin, kay Sir Jerry Gamboa, kay Ma'am Jasmine Mamin Vlog of Hong Kong, kay Ma'am Alma Baguio City, Makumo Singapore, Ago Gilabdan Davao City. Shout out po sa Davao City. Kay Ma'am Marlene Valiente, kay Ma'am kay Dingdong, kay G. Marimiro, kay Ma'am Jana Flores at kay Ma'am Merlin Sagario. Shout out po sa inyong lahat. At sa mga bago pong subscriber ngayon na nag-subscribe po sa ating YouTube channel, marami po salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, please lang po subscribe po sa ating YouTube channel at i-like itong video na to para mas maganda. Itong video ni Bongbong Marcos, reaction na natin to pagkatapos i-play ito. Good morning, Andy. Good morning. Andito ngayon tayo sa Bukana Bridge. Nakakatapos. It is a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around the Davao City. At ito'y sinasabi, ang estimate natin na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa. Lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo, alam naman natin nangyayari sa traffic. Kaya ito ay magagamit. We will open the bridge on the 15th, December 15 gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. So tuloy tapos na lahat ito all the way. Kaya't ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Nagsimula ito ng 2023, early 2023. Late 2023. I'm sorry, late 2023 kasi mga approval. At ngayon ay tapos na. Kaya't natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila, kaya't napakabilis at marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. So this is one of the 4 major projects that our legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. So nakatapos na tayo, marami na tayong nabuksan na section dito, and this will be now another major part of this bypass road. So I'm congratulating the DPWH for their good attention to this matter, and lahat ng nagtrabaho rito, congratulations. At we're looking forward to December 15 kung kailan meron ng dadaan na traffic dito. Thank you. Ang tindi, no? Ano siya parang kung ano siya, lahat na lang na mga project na alam naman natin ngayon na itong project na to ay talagang pangarap ho to ni dating Pangulong Duterte na magkaroon sila ng tulay na mag-connect dito sa lugar na yan. So, tinulungan ng China,
Hindi nga niya binanggit na itong China ang nagbigay ng tulay na yan. Ibig sabihin ng bigay, walang binayaran ang gobyerno ng Pilipinas yan. Regalo, bigay lang hong tulay na yan ng China. Hindi ho niya binanggit yun, na itong tulay na to, bigay ho to ng China. At itong tulay na to, ang nag-umpisa talaga nito, si dating Pangulong Duterte. Hindi niya yung binigay. I'm sorry, hindi po ako taga Davao, pero apektado ako sa nangyari nito na pinuntahan ni Bongbong Marcos na credit sa kanya. Ang pangit naman. Sobrang pangit Presidente ka, halata ka na tuloy na napakasinungaling mo. Dito medyo emotional ako dito sa hindi emotional na iyak ako dito. Emotional ako dito na inis ako sa kanya kasi nakikita niya kung paano nagsimula ang tulay na yan. Parang credit niya lahat. Pati itong si Vince Dizon. Pangbihira naman, no? At ito masaklap, pumunta yung mga yan ni local government ng Davao City, hindi yan sinalubong. Wala. As in, bahala kayo dyan. Mag-inspect kayo dyan. Titingin lang kayo dyan. Di yun na. At dapat pala daw yan, may na-interview kanina sa video na napanood ko. Itong konsyal dyan sa Davao, itong si Tek Ocampo. Dapat pala yan, nandyan din ang China. Kasi sila ang sila ang nagbigay ng tulay na yan Gastos nila ho yan. Ilang milyon yan? $600 million. So equivalent of, parang tama ba ako kung hindi ko nagkamali, 3 billion pesos ang equivalent ho yung tulay na yan. Kanina nasa interview ho yan sa video na panood ko. Tapos alam nyo, ang taga Davao galit kay Bongbong Marcos. At isa pa, ang mga mainstream media ang iba, ang caption nila doon, mali din. Parang ini-insist nila kay Bongbong Marcos na project yan. Ang tulay na yan. Sinabi niya to, di ba? Na isa to sa 4 na major project. Daw, ha? Matindi, ha? Ano kayang major project sa Davao na ginagawa nito? Na ang alam ko, na mayroong gagawin dapat yan na railways sa Mindanao, hindi pinunduhan. Tapos, baka kasama to. Pero yung railways niyan, noon pa yan. Kay dating Pangulong Duterte ho yan. Kaya lang, hindi pinunduhan. Ngayon, hanggang panaginip pa rin yan, yung railways na yan. Napakahaba yan, ng railways na yan sa Davao. Hindi yan pinunduhan. Nagkalitsi-litsi yan. Gawa nitong ginawa nila mga insertion. So, halatang sinungaling, no? Kasi kung bantayan niya yung sinabi niya na tamang presyo at saka tamang gastos, yun ang sabi niya. Paano tamang gastos, tamang presyo? Na libre nga ho yan Binigay ho ng gobyerno ng China ho yan. Tapos yung mga tao, sabihin nila, mga Duterte daw, pro-China. Ito yung presidente nyo, kung hindi to pro-China, bakit pumunta to dyan? Sa tulay na yan, may mga video yan na may laking flag ng Pilipinas at saka China. Itong tulay na to, kagaya to, dyan sa may Binondo at saka Intramuros na nag-connect. Hindi ho yan hindi ho yan pinunduhan ng gobyerno. Walang utang ang gobyerno niyan. Regalo din yan sa China. Ganon ang China noon, kagalante noong panahon ni Pangulong Duterte. Ganon ang China. Hindi nag-atubili na magbigay ng mga tulay. Mapakinabangan sa mga tao ngayon. Tapos ito ngayon, basta-basta na lang i-grab na sa kanya. Akin to, ako. Ibig mo, 2022 siya nagsimula. Nagkwinta. Samantala, yung tulay na yan, sa negotiation pa, kung hindi rin ako nagkakamali, 2019 yata. Tapos na-aprobahan yan 2022. 2023, doon na nagsimula ang construction. So, ito, 2025 ngayon, 2 years. Halos mahigit ang construction na yan. O, 2 taon. Napakabilis ka. Tama yung sabi niya, napakabilis. Kasi nga, yan? Hindi yan pinunduhan ng gobyerno ng Pilipinas.
Kaya hindi na antala ho ang project na yan. Kasi kung pinondohan ng pera ng Pilipinas yan, may mga allocation yan dyan, sigurado, hindi maitayo yan ng basta-basta. Sigurado, hanggang panaginip pa rin yan. Regalo bigay ng China yan. Buti nga tinapos ng China Alam naman natin ang China ngayon at saka itong Pilipinas ngayon, kunting girian na lang, magkabakbaka na. Buti nga tinapos nila yan kung ano yan. Kagaya nitong Mindanao Railways na umatras ang China dyan kasi ayaw nila ituloy yung project na yan. Dapat China ho ang magtayo ng Mindanao Railways. Kaya lang, nung nag-away itong Pilipinas sa China, back out ang China. Hindi nila tinuloy ang pag-loan. Ibigay ang loan sa Pilipinas. So, ang laking infrastructure ang nawala. Ang laking mga mapakinabangan dapat sa darating pang mga bagong tubo na mga mamamayan dyan sa Mindanao. Mapakinabangan nila yan. Kasi ang alam ko yan, mula Tagum yata. Basta dito banda yan sa Tagum, papuntang saan man yan ang kanilang ruta niyan. Kaya lang ngayon, hindi na natuloy yan kasi nag-back out ang China. Hinahanapan ho ngayon ng gobyerno yan kung sinong gustong mag-funding yung malaking project na yan. At ito yung kung hindi ba naman ma-insulto si Bongbong Marcos dyan sa pagpunta sa Davao ni isang konsihal nga walang sumalubong sa kanya. Alam naman natin kapag mayor di talaga pupunta sa kanya kasi pagkalaban Duterte Marcos At may mukha pa, ipapakita nitong tao na to dyan sa Mindanao, dyan sa Davao City mismo, na alam naman niya na kung sino ang nandyan. Nakita natin kanina, yung anak niya, in-interview, na ang mga insertion daw, nandoon sa Davao City. Alam naman natin kung sino nandoon. Anak niya yun, si Sandro Marcos. Doon pa rin pahangig nila sa mga Duterte. Ngayon, ang mga project ng mga Duterte, pinuntahan ni Bongbong Marcos, ang kaluod ba? Ito'y dapat sabihin na nakakadiri. Mga ganitong klaseng presidente na hilig sa ang hilig mag-credit na hindi naman siya nagpagod dyan. Ngayon nga, wala nga siya sa poste dyan ng mga infra project talaga. Ni isang kabilya, wala siya na ilagay. Ay, di ba? Nakakasamaan ng loob. Kaya ito yung sa Davao City mismo, tingnan nyo sa mga social media kung mayroon bang isa dyan na tuwang-tuwa na, ayaw na lang. Mayroong natutuwa. Ay, naman tayo may natutuwa, pero hindi taga Davao yun. Pero yung mga taga Davao, inis na inis. Yung mga reaction nila doon, lalo sa Facebook, angry ang nilalagay nila. Galit. Pati itong konsihal nga sa Davao City, itong si Tek Ocampo, masama ang loob sa mga media. Samantala yan si Tek Ocampo, isa yan sa sa galing yan sa isang network yan, dati nagtatrabaho. Yung network na hindi napasara, itong walang kinikilingan, diyan yan galing si Tek Ocampo. Napanood ko yan siya. Tapos, yun ang kwento kanina. Nandiyan yan sa interview. Ngayon, aminin ni Bongbong Marcos na itong project na to ay sa kanya. Huy, mahiya naman tayo. Yan dapat siya matamaan doon sa sinabi niya. Huy, mahiya naman kayo. Nakaka-insulto pag ganito Tapos lagyan mo ng karatulayo doon na build better more. May nakalagay sa may magkabilaan, makikita niyo yun sa mga video o kaya mga picture. Build better more. Ibig sabihin nun, BBM. Ay naku. Si Pangulong Duterte nga walang nilalagay niyan kapag may mga malalaking project na walang nakalagay na pangalan niya doon. Pero ito, build better more. Sus, paano ka build better more na wala kang isang kabilya dyan? Di ba nakakahiya pag ganito? Huwag ka na mag-credit na hindi sa'yo kasi alam na mga tao yan kung paano nagsimula ang tulay na yan. Walang hindi
lalo sa Davao, walang tao dyan na hindi nakakaalam. Huwag mong lukuhin kasi ang mga tao dyan, alam nila kung paano pinagpaguran, paano yan pinaghirapan ng dating Pangulo. At ito na nga, China, imbis na puntahan si Bongbong Marcos doon sa gobyerno ng China, hindi sinipot. Pati local government, hindi sinipot. Nagtagal daw yan doon. Nakita ko, kanina sa balita, nagtagal lang daw na 1 oras. Nakakahiya naman. Walang ni isang konsihal nga doon, hindi pinunta, tanod. Tapos ganoon, paturo-turo, pati nga-tingala. Nakaka-dismaya pag ganitong klaseng presidente natin na sobrang bagsak na nga yung rating, pilit pa talaga niyang iangat ang kanyang sarili. Hindi na kaya, Bongbong. 2 years mahigit na lang yung posisyon mo ngayon. Hindi mo na kaya yan. Pag pumunta ka sa mga ganyang lugar na para kang nangangampanya, hindi kaya. Wala ka na talagang amor sa mga tao, lalo pag pumunta ka ng Mindanao. Nako, pag pumunta ka ng Mindanao, kahit sa ang sulok sa Mindanao, ang mga tao dyan, hindi mo talaga sabihin na susuportahan ka. Kawawa ka lang talagang kawawang presidente na to. Ito lang yata ang presidente na pag pumunta sa Mindanao, sinusuka talaga. Sinusuka ulit dito sa taga Mindanao. Lalo sa ginawa niya ngayon na kinikredit niya tong tulay na to. Yung sa Bukana River. Ay! Pakisuyo naman. Claire Castro. Huwag na mo itong dipinsaan kasi kitang-kita na. Nakakataas ng tensyon pag ganito. Tensyon ko ba? Hindi sa iba. Tensyon. Sabi ko, ako hindi ko taga Davao eh. Sabi ko, bakit? Bakit ganito ang gagawin niya na parang niya na akin to eh. Akin, nagsimula to sa aking administrasyon. Bago kasi yan magiging project, Mr. President. Mr. President, Bongbong hoy. Bago ho yan, magiging project ho yan. Katakot-takot mo ng mga negotiation yan. Katakot-takot mo ng mga survey yan. Katakot-takot mo ng mga pag-follow up niyan. Kung matuloy ba o hindi yan. So yun, nagbunga yun. Bago bumaba si dating Pangulong Duterte. Aprobado na ho yan. Itong may project pa dito sa Tanay. Tanay Negros, ano ba yan? Yan, naka-loan na yan sa Korea. Nagbabayad tayo ngayon ng interest. So ito, project na to sa Panay Island na yan, na hindi yan ginalaw hanggang ngayon. Nagbabayad tayo ng interest sa Korea. Para tayong mga na naginip ng tulay. Nasaan ang tulay dito? Pero nagbabayad ka na sa panaginip mo. So huwag mong idama yung mga taga Davao kasi ang mga taga Davao hindi yan mga tunto. Bongbong Marcos. Kaya galit na galit sa iyo itong mga taga Mindanao kasi ipal ka eh. Alam mo na nga hindi ka obra sa Mindanao eh. Huwag mo na ipilit yung sarili mo dyan. Huwag ka nang pumunta dyan pag mag-open talaga ngayong 15 yung tulay na yan. Huwag mo nang puntahan para hindi ka na isusuka ulit sa Mindanao. Ay nako, presko pa ang ginagawa mo sa dating Presidente Duterte eh. Tapos ngayon, magpapadala ka ng mga mensahe sa kay VP Sara na handa ka na makipag-ayos sa kanya. Sinong may... Ako, anak ni dating Pangulong Duterte. Anong ginawa mo sa tatay ko? Tapos ikaw, anong ginawa ng tatay sa tatay mo? Pinalibing sa libingan ng mga bayani, pero yung tatay namin, pinakidnap mo papuntang dahig. May gana kaming makipagbati sa'yo. Kahit sino siguro. Ang lalim na ng sugat ng mga Duterte sa'yo. Hindi lang mga Duterte, pati mga tao. Ang lalim na ng sugat sa inis sa'yo kasi masyado ka kasing presidente kang ipal. Ako, siguro sa akin, sabi ko bakit ako matakot ito mag-opinion to sa presidente na to na hindi naman talaga sa kanyang project yan eh.
Nakakaya, no? Ako halimbawa, magiging mayor ako, tapos yung nadatnan kong project na yan, planchado na, mag-o-opening na, daanan na halos. Aaminin ko, akin to. Hindi ko po i-credit yan. Ang sabihin ko niyan, itong tulay na to, nagsimula to sa ganito. Kay dating Pangulong Duterte. Itong tulay na to, walang ginastos ang gobyerno nito dahil regalo ho ito ng gobyerno ng China sa Pilipinas. Napakaganda ng ginawa ng China sa Pilipinas. Hindi kagaya ngayon, ang China galit sa Pilipinas. Kaya yung West Philippine Sea, panay bomba ng tubig dyan sa mga barko kasi inis ang China sa Pilipinas dahil hindi umintindi din. Mag-usap. Walang ano to, walang katapusang reklamo ng reklamo kayo sa China. Hindi itong presidente na to hindi nakipag-usap sa China. Doon sa presidente, makipagkamayan pa doon sa kung saan sila nagkita nung nakaraan na walang sinabi, congratulations lang. Makipag-ano ka ha, usap ka dito sa president China para titigil yung West Philippine Sea na yan, magbumbahan, di yung magtago ka sa bibig nito ni Tariela. O anong ginawa ng China? Yung mga anti-China dyan. O ayan na yung project sa Mindanao. Itong Binondo. Libre ho yan ha. Ang daming dumadaan dyan. Tapos yung ibang dumadaan dyan, basher ni Pangulong Duterte. Ngayon, galing ng China ho yan. Ang sarap, no? Ang sarap pakinggan kapag ang ibang bansa na nagbigay ng ganyang halaga. Bilyon, ha? 3 billion. Samantalang uutangin natin yan, nagbabayad pati ng interest, nagbabayad pa tayo ng ilang taon. Samantalang yan, walang binabayaran ng Pilipinas yan. Totally bigay, ha? Lahat. Saan ka pa? Ay siya, wag na kayong wag na kayong mag-credit na hindi sa inyo. Nakakahiya. Siguro, kahit man lang siguro wala tayong pinag-aralan, pero pag intindihin natin yung paano tayo mangangkin na hindi sa atin, kapal ang mukha natin nun.